Magandang gabi pong muli sa inyong lahat dyan, Pastor Claude and Pastor Michael. Kayo pala ang nag-join sa online. Maya-maya ay mag-join na rin yung iba. Okay, so dito sa church kasama ko ang music team. Siyempre sa Alma, si Princess, si Abby at si Sam. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa Isaiah chapter 57 verses 3 and 4. Ayan. Okay, tama. Verses 3 and 4. Kagabi ay natapos natin ang verse 2. Tayo po ay magsimula muna sa panalangin bago tayo mag-aral. Okay tayo. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, tunay ang pag-ibig mo, tunay ang pagmamalasakit mo sa amin. Ang pagkakataon ito ay gusto namin ibigay sa iyo, makapag-aral kami ng iyong mga salita, patuloy kaming matuto, at nailapat namin sa buhay namin, Panginoon, ang magagandang aralin na matututunan namin sa gawain pong ito. Patnubayan mo kami at gabayan, lalo na mga kasama namin sa online. Ito po ay napakahalaga at maunawaan ng bawat isa, Panginoon, ang aralin sa gabing ito. Gabayan mo kami at samahan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi, Sister Jane. And si Pastor Michael ay nandiyan din sa Oriental Mindoro. Ipag-pray natin patuloy, mga kapatid. Announce ko na, baka malimutan ko mamaya. Kachat ko lang si Sister Jimenez. Nandun sila sa Chinese General Hospital. Patuloy pa rin natin ipag-pray ang kanyang tatay, biyanan ni Pastor Michael, kasi ay metastatize na yung cancer, no? Kumalat na yung cancer sa katawan. Hindi na daw ikikimo, wala nang gagawing operation, parang medyo mabigat yung sitwasyon kaya ang Panginoon ay pwedeng gumawa ng himala. Pag-pray natin ang mga bagay na yan. Mabigat yan sa magkakapatid. Ayan. Okay. So, tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral. Ang gabi nga po ay natalakay natin at saka nung nakaraang araw yung sitwasyon ng taong namamatay, yung mga mananampalataya na namatay. Basically, yung verses 1 and 2 nakafocus doon. Yung sa verse 1, binanggit doon yung hindi naunawaan ng mundo pag ang isang mananampalataya ay namatay. And then sa verse 2 naman, binanggit yung mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran kahit siya ay mamatay. Mamatay man, pagka mananampalataya ka, ay siguradong maayos ang iyong kalalagyan. Kaya nga ang ating panawagan dito, habang nabubuhay pa yung tao, ay siguraduhin na sa langit pupunta o mayroong totoong pananampalataya sa Panginoon. Ayan, magandang gabi, Pastor Nanding, nandiyan si Ate Jane, si Brother Edwin. Ngayon, yung tema ng verses 1 and 2 tungkol sa kamatayan, yun lang yun. Pagdating sa verses 3 to 12, iba na yung tema. At ito nga ay tumutukoy na sa pagkakasala ng mga tao, particularly ang mga Israelita, yung kanilang pagkagumon sa tinatawag nating spiritual adultery. Kanina lang ay natalakay din somehow sa devotion, dito sa music, yung spiritual adultery. Dito mas matindi itong tinatalakay dito sa bahaging ito ng Isaiah. Medyo sensual ang ibang talakayan, medyo sensitibo, Yan, actually si Abby dapat ang magdi-discuss ngayong Saturday, pero hindi natin muna i-discuss at baka mahirapan sa talakayan po na ito. Yan. Okay, so magandang gabi, Nanay Gertrudes. Sabi sa verse 3, "Hali kayo mga makasalanan upang hatulan. Wala kayong pagkakaiba sa mga mangkukulam, nangangalunya at babaeng masasama." Sa verse 4, sino ba ang pinagtatawanan ninyo? Sino ba ang inyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Ayan. Okay, so ito pong verses 3 and hanggang 12 ay mga talatang naglalaman ng mabibigat na mga paratang at mga sitwasyon ng mga gawain ng mga Israelita. Hinggil sa kanilang mga maling gawain sa usapin ng pagsamba. Inihain ang mga ito laban sa masamang henerasyong iyon kung saan isinantabi ang
ang matuwid na ng Diyos at sinunod ang mga gawain ng mundo na karimari-marin sa mata ng tunay na Diyos. Ito ay, actually, repetition na to. Ilang beses na natin itong natalakay, yung pagkagumo ng mga mananampalataya, o ng mga Israelita sa kasalanan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sila'y tinawag nga na spiritual adulterer, mga nangangalunya. Ang pangkalahatang katangian na ibinigay dito sa kanila o ang pangalan at titulo kung saan sila'y sinasakdal. Sinabihan silang lumapit at makinig sa paratang. Inihaharap sa hukuman at inihaharap doon bilang mga anak ng mangkukulam o direktang tinaguri ang mga mangkukulam. Binhi ng isang mangangalunya at isang patutot, adulterer and prostitute. Sila mismo ay ganoon din. Kaya, di ka Kuya Bob. At may mga hilig na gaya ng ginagawa ng mga makamundong tampalasan sa Diyos. Ang kasalanan ay pangkukulam at pangangalunya, sapagkat ito ay pagtalikod sa Diyos at pakikitungo sa diablo. Sila ay mga anak ng pagsuway. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin na hindi tumutukoy sa Diyos, ito'y tumutukoy sa diablo. Ito'y tumutukoy sa pagsamba sa maling Diyos o sa kabilang bahagi. Kaya iyan po ang isang bagay na maling ginawa ng mga Israelita. At kahit sa kapanahunan ngayon, nangyayari pa rin po yan. Maraming mga tao, particularly, yun nga isang relihiyon na malaki, napakaraming mga Diyos-Diyosa na sinasamba, mga idolo, yung mga imahe. At bukod pa doon, may mga dasalan silang ginagawa at kung ano-ano. Ngayon, sa atin namang mananampalataya, ang mga Diyos-Diyosan naman natin tumutukoy doon sa mga ibang bagay na ginagawa natin na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Halimbawa, inuuna natin yung ating mga bisyo, inuuna natin yung mga pagkita ng pera, hanap buhay, o kung ano-ano pa. Yung mga dahilan na pupunta ka sa simbahan, tapos hindi naman ang Panginoon ang sentro ng iyong puso. Naalala ko lang kanina, sa 13 may nagtampong matanda kasi nag-walk out pagkatapos ng worship service. Saka ko na ikukwento sa inyo. Yan. Tinamaan sa mensahe. Anyway. Ayan. Okay, sa talatang 3, ang Diyos ay gumawa ng isang tahasang pagtuligsa laban sa mga Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan, na inilalarawan sila bilang mga anak ng mangkukulam at binhi ng isang mangangalunya at anang patutot. Ang matingkad na pananalitang ito ay nagsisilbing itinatampok ang kalubhaan ng kanilang espiritual na pagtataksil. Ito'y isang mapanghamon at komprontasyong sipi o talata na nananawagan sa mga makasalanan at hindi tapat na lumapit sa Diyos. Sinasalamin nito ang mas malawak na tema ng paghatol, pagsisisi at pagpapanumbalik na matatagpuan sa buong aklat ng Isaias. Ang paggamit ng simbolikong wika ay nagpapahiwatig ng lalim ng moral at espiritual na katiwalian, ngunit binibigyan din nito ang pangkalahatang pangailangan para sa pagsisisi at ang pangkalahatang paanyaya na lumapit sa Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng pagnanais ng Diyos para sa muling pakikipagkasundo at pagpapanumbalik kahit para sa mga lumihis sa kanyang mga daan. So dito, ang tinatalakay dito yung matinding pagbagsak ng mga Israelita sa kasalanan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sila'y tinawag na doong ang sabi sa kanila ay walang pagkakaiba sa mga mangkukulam, the sorcerer. Yun ang equivalent nila. Dahil sa sobra at malala nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, tinilikuran nila ang Diyos. Pero ang isang magandang makikita natin dito sa huling bahagi ng kabanata, sa kabila ng lalim ng kasalanan ng mga taong ito, ay naandoon pa rin ang pagnanais ng Diyos na sila'y maibalik, na sila'y mapanumbalik. At binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At
tatanggapin pa sila muli ng Panginoon. Ganyang kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Hindi niya tatandaan ang mga kasalanan basta't nakita niya na ang tao ay totoong nagsisi at nanumbalik sa Kanya. Pero again, hindi naman ito dapat maging dahilan ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Nagagawa muna ako ng kasalanan ngayon. Siguro mga 1 week lang akong magpapakalubog sa kasalanan. Mag-i-enjoy lang muna ako. Kasi KJ sa church, boring sa church. So mga 1 week ako mag-i-enjoy, and after 1 week, babalik ako sa Panginoon. Maghihingi ako ng tawad. Pero hindi natin alam, baka within that week, maggumugumong ka sa kasalanan. Bigla ka ng kuhanin ng Panginoon di ba? At alam natin, napakalino na sinasabi sa Bible, yung kung ikay tunay na mananampalataya, makaisip ka man lang ng masamang gawain, masamang salita, kinikilabutan ka na hindi mo na kayang dalahin. Makarinig ka nga lang sa kataping bahay mo o sa paligid ng nagmumura o nagsasalita ng mga pangit na salita, parang nakikilabutan ka na dahil alam mong hindi ka na sa isa ganoong gawain. Ayan, kaya hindi dapat maging dahilan ng sino man na patatawarin naman ako ng Diyos sa huli, kaya ako ay gagawa na muna ng kasalanan. So, mali pong katuwiran yon. Yan po actually yung kinukontra natin kasi yung katuruan na once saved, always saved. Ang sabi ng iba, kahit anong gawin mo sa mundo kasi, kahit magkasala ka, sa langit ka na pupunta. Once saved, always saved. Ang sabi ng iba na pumupuna dito ay nagiging mayabang yung mga Kristiyano na ganito dahil masyado nang secured, nagiging complacent na kasi kahit ano man ang gawin nila ay maliligtas na sila. Ginagawa pong lisensya para magkasala. So hindi po ganoon dapat kasi kung totoo kang nanampalataya, once saved, always saved, pero hindi mo ito gagawing lisensya para ikaw ay magkasala pa rin. Ipinapaunawa pa rin ng talatang ito ang pagtutulad ng Diyos sa mga Israelita, sa mga anak ng mangkukulam o sorcerer. Alam natin sa mundong ito, yung literal na mangkukulam, gaano kasama ito At may walis tingting. Hindi lang nga walis tingting, kung papatayin ka niyan ang gamit niyan, manika at karayom, tutusukin ka. Naku, sana naman walang kumukulam sa akin kasi naalala ko yung namatay kong kaibigan. Meron daw nag-curse sa akin Kaya daw kumikirot ang dibdib ko sabing ganoon Ayan. Ayan. Actually, pwede kang patayin yan. Tapos may kapatid pa yan, yung manggagaway. Marami po sila Ayan. Pero tatandaan po natin, pag ikay mananampalataya, hindi ka tatalaban ng mga ganito. Dito, wala namang literal na mangkukulam na binabanggit. Ang naisipaliwanag dito ng propeta Isaiah, yung level ng kasamaan ng mga Israelita ay katulad na ng kasamaan ng mga mangkukulam. Dahil nga sa sobrang pagtalikod nila at pagbabaliwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, atin pong tingnan din. Itong talata na to ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para matimbang natin ang sarili natin. Ano bang meron pa tayo ba'y mananampalataya? Sabi nga kanina sa devotion, nakikita ba sa atin yung patotoo bilang mananampalataya? Ay, hindi pala kanina yun, dun pala yun sa message sa 1 John chapter 2 pala yun, na medyo napaghalo ko. Ang isang tema doon, si Pastor Claude ang gumawa noon nakikita ba sa buhay mo ang patotoo bilang Kristiyano? At saka yung salitang Christ-like, baka dapat magkaroon tayo lagi ng assessment para makita kasi baka nagiging katulad na tayo ng mga mangkukulam. Baka nagiging napakasama na natin. Ayan po. So napaka-importante po niyan. Ang paggamit ng terminong mangkukulam, mangangalunya at patutot sa talatang ito'y simbolo ng moral at espiritual na katiwalian. Matindi ang kalagayan nila. Ang mga individual na ito hindi lamang nakikibahagi sa literal na mga gawa ng pangkukulam, pangalunya at kahalayan, kundi nakikilahok din sa idolatriya at pagtalikod sa tunay na pagsamba sa Diyos. Ang paglalarawan ng isang mangkukulam at isang patutot ay nagpapahiwatig din ng isang pakiramdam ng panlilinlang, manipulasyon at espiritual na kawalang katapatan. Ang
dapat na maging buhay at ugali ng mga mananampalataya ay maging tapat sa Diyos. Kaya nga ang sabi kanina, hindi na tayo dapat makibahagi sa anumang usapan na mahalay o karimari-mari mo hindi kalugod-lugod sa Diyos. Talikuran na natin yan. Siguro minsan may nakikita tayo sa paligid na nag-iinuman o kaya ay ano ba yan. At sa mga ganong inuman o umpukan, nakaupo, ang kwentuhan doon kalimitan ay mga bastusan no? Kung ano-ano. Magandang gabi, Sir Jiminette. Nawa ay maayos ang inyong kalalagayan dyan. Bagamat syempre, yung sitwasyon dyan sa ospital at sa sitwasyon ng papa nyo ay alam natin. Nawaan ko yan. Ako po, pinagdaanan ko po iyan 9 years ago. Yan na, parehong-pareho ng sitwasyon po namin iyan. Kaya, okay. Ang panawagan, ngayon, bagamat mayroong ganitong sitwasyon, ganitong ugali at level ng katangian, karakter ang mga tao, gaya ng nabanggit kanina, nandun pa rin yung panawagan ng Diyos na lumapit sila. Ang panawagan na lumapit sa talatang ito ay parehong isang paanyaya at isang hamon. Ito'y isang paanyaya para sa mga makasalanan at di tapat na lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang kapatawaran at awa. Kasabay nito, isang hamon para sa kanila na harapin ang kanilang sariling mga pagkakamali at mga talikuran ang kanilang makasalanang gawain. Kahit na gaano kasama ang isang tao, mayroon pa rin siyang pag-asa. Hindi nauubos ang pag-asa ng Diyos na binibigay ng Diyos. Kaya nga ang sabi natin, ang masamang damo ay matagal mamatay. Kaya siya matagal mamatay kasi binibigyan pa siya ng pag-asa ng Diyos na magsisi. Ayan, salamat Brother Edgar sa ayan yung mga responsibilidad na ating natalakay din natin dati. Ayan, yung tests, moral test, social test, doctrinal test, personal test. Ayan. Ang isang halimbawa natin dito, yung pusukal na magnanakaw na nakapako sa krus kasama ni Jesus, katabi ni Jesus Christ. Nasa huling sitwasyon siya, ilang minuto na lang ang buhay niya, pero nandoon at nanampalataya siya sa Panginoon. At napakaganda ng pangako, ngayon din isasama kita sa paraiso. Lalo na itong buhay ka pa, manumbalik ka sa Panginoon, manampalataya at siguradong ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Ang isang mahalaga pang aspeto ng pag-unawa sa talatang ito ay ang pagkilala sa mas malawak na theological and spiritual context ng aklat ni Isaiah. Sa buong aklat si Isaiah ay naghahatid ng mga mensahe ng paghatol at pagkondina o mga pagpaparusa para sa makasalanang ugali ng mga tao. Ngunit sa huli ay nag-aalok ng pag-asa at mga sitwasyon na or opportunity ng pagtubos o pagpapanumbalik sa Panginoon. Ang panawagan na lumapit sa talatang ito ay naaayon sa mas malaking mensaheng ito ng pag-asa at kaligtasan kahit para sa mga nahulog sa kasalanan. So, pag ganun pa rin ang mensahe, mayroon pang pag-asa, mayroon pang pagkakataon, hindi pa natatapos. Habang buhay ka, huwag kang susuko. Sister Jiminette ay hindi ko alam kung medyo matagal pa, baka pag nakarating ako sa Lunes dyan ay baka na-discharge na kayo. So kahit ngayon, pwede nyo kausapin ang papa nyo, share nyo ng gospel para kung ano't ano man ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon siya ng kaligtasan. So si Lord ang bahala sa kanya. Okay? So iyan po. Sa pagtatapos ng talatang ito, hinaharap ng talatang ito ang isang bayang suwail gamit ang tatlong mabilisang paratang. Sinagot nila ang mga kapangyarihang okultismo or sorcery. Minanat ni Yakap ang espiritual na pangangalunya at ngayon ay nakatayong tinatawag sa harap ng isang banal na Diyos. So nagando lahat ng kasamaan ginawa ng tao, pero nandito pa rin ang Diyos na nag-aalok ng kaligtasan. Sumasakop ito sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos. Na lagi nating sinasabi, nagkaano man tayo kasama, mahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos. No po, ang tunay na pagmamahal
ay doon natin makikita sa halimbawa na yon, sa modelo ng Panginoon, na kahit ang tao'y nagpakasama, kinalimutan siya, ay mahal pa rin niya at binibigyan pa rin ng pagkakataon. Tayong mga tao, pwedeng-pwede natin gawin din yan sa lahat ng mga nakagagawa sa atin ng mga kamalian. Okay, may oras pa tayo. Punta tayo sa verse 4. Ang sabi dito, sino ba ang iyong pinagtatawanan? Sino ba ang iyong hinahamak? Mga anak kayo ng sinungaling. Masakit na naman ang salita na ito, ano? Ang sarap i-preach ito sa pulpito, tapos isigaw pa natin, mga anak kayo ng sinungaling. Yan. Okay. Pero syempre, alam na natin ang nais na ibig sabihin nito. Sa talata namang ito, hinarap ng Diyos ang kayabangan at paghihimagsik ng mga taong nanunuya sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan. Merong mga ganyan kahit sa kapanahunan natin ngayon, tinutuya, binubuli ang mga born-again Christian. Hindi nila alam ang binubuli nila ang Panginoong Diyos. Tinutuya. Mga mayayambang, mga hindi... marami tayong mga... Hindi ko alam kung may mga napanood kayo. Meron ako isang napanood na mga vlog ba yon o mga mini video sa Facebook, sa YouTube. Nakwento no sa akin dati ito pero napanood ko doon. Alam mo yung sundalo, tapos lagi siyang nananalangin, very prayerful. Sa bawat action niya, sa bawat kilos na nanalangin. Binuburi siya ng mga kasama, no, even nung kapitan niya, nung kanyang mga fellow soldiers, binubuli siya. Tapos isang araw sabi sa kanya, kung totoo yung makapangyarihan ng Diyos mo, paandarin mo yung sasakyan na yan at ilipat mo dun sa paradahan. Ang ginawa nito ay hindi siya marunong mag-drive. Ang ginawa niya, naglakas loob, nanalangin siya at nanampalataya, natutulungan siya ng Diyos. So na-drive napaandar niya, na-drive niya, naiparada niya yung sasakyan ng maayos. Alam niyo po anong nangyari? Gulat na gulat yung kapitan at yung mga kasamang sundalo. Nung tingnan nila yung hood, walang makina yung sasakyan. No? So paano nangyari na napaandar at it's a miracle of God. So nakita nila na makapangyarihan, totoo yung Diyos na sinasamba ng sundalo na ito. At napakaganda ng epekto, lahat sila doon nanampalataya. Minsan kailangan to makakita ng milagro no? Para lamang manampalataya. Yan, so yun po, ngayon sa ating buhay, pwede tayong manampalataya kahit walang miracles, kahit walang gawin ang Panginoon. Kasi the fact na buhay ka, nakakaranas ka man ng kahirapan, may kinakain ka, humihinga ka, yan ay malaking biyaya na ng Diyos. Yun pa lang ay sapat na para manampalataya ng tunay Kaya namahalaga na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng matalas na mga tanong, inilalantad ng Diyos ang kanilang walang galang na saloobin at mga makasalanang kilos na tinatawag sila dahil sa kanilang espiritual na paghihimagsik at mapanlinlang na kalikasan. Ipinapahayag ng talatang ito ang kayabangan at paghihimagsik ng mga taong nanunuya sa Diyos at sa kanyang mga pamamaraan. Sa pamamagitan ng mga matalas na tanong, inilalantad ng Diyos kung anong ugali mayroon sila. Gumagamit ang talatang ito ng direkta at mapanghamong wika upang tawagin ang mga rebelding saloobin ng mga tao, mga tumatalikod sa Diyos. Ang pangungutsay sumasalamin sa paghamak, hindi lamang para sa mga utos ng Diyos, kundi para sa mga sumusunod sa Kanya. Ang mga kilos na ito ay nagpapakita ng matigas na puso na nalulugod sa paghihimagsik at tumatangging magpasakop sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, napakaraming ganyan matititigas ang puso. Kahit bahaginan mo ng gospel, ay hindi pa rin nakikinig sa Panginoon. Ayan, kaya napakahalaga na mabahaginan pa rin ng gospel. Ipanalangin, pagtiyagaan, dahil kaawa-awa ang kanilang kasasapitan sa panahong sila ay kuhanin ng Panginoon dito sa lupa. Ayan, okay, medyo may istorbo ng konti. Ayan. Okay, so ito pong talatang ito ay nagpapakita na ang mga tao, again, ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, again, nandoon yung pagkakataon na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Ang pagkutya o ang paghamak sa mga mananampalataya at sa Panginoong Diyos ay larawan ng kamangmangan.
larawan ng kawalang alam o mga bagay na ginagawa nila pero hindi nila totaling naiintindihan. Ang pangungutya ay nagpapakita ng isang malinaw na pagtanggi sa kanyang otoridad at katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtatanong na binabanggit sa talatang ito, itinatampok ng Diyos ang isang salamin sa kanilang pag-uugali. Hinihimok silang kilalanin ang kanilang kasalanan at muli ay magsisi. Ang pangungutya ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita o minsan kahit sa gawa natin. Alam mo yung minsan ay tatawanan mo yung mga gawa ng Panginoon o siguro hindi ko alam, nakaranas na siguro tayo mga mananampalataya, nakaranas na ba tayo na ibuli tayo ng ating mga kaibigan, pwedeng kaklase, katrabaho, dahil sa ating pananampalataya. Ako, naranasan ko yan at mismo, nung una pa, sa mga kapatid ko mismo, binubuli kami dahil kami lamang yung mananampalataya sa pamilya. Kami ay pinipintasan, tinatawanan, at masyado raw kaming masyadong deboto sa aming pananampalataya na akala nila ay mali. Pero after a while, ngayon, kasama ko silang, hindi ko alam kung anong pananampalataya nila, hindi na pero hindi kami sumuko at naunawaan na nila kung anong ginagawa ko ngayon. At nga, mga 2 weeks from now ay meron kaming reunion at ino-honor nila yung pagiging pastor ko at pagiging lingkod ng Panginoon. Ayan. So, yun po. Ano man ang gawin sa atin na pangungutya, hindi tayo dapat magpatalo. Ano mang pangmamaliit, pangpapabagsak ang gawin sa atin, dapat manatili sa atin ang pagsunod sa Panginoon. Mga lang po yan mga flavoring ng buhay natin, na pagka ikaw ay natalo, ay talo ka talaga. Pero pag ikay nanindigan, pag hindi ka nagpatalo sa kanila, ay di panalo ka. At sa dulo, ikaw ang magkakamit ng biyaya at hindi sila. Ayan. Okay. May ang iba pang talata na kaugnay dito, sabi sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring dayain. Ang itinanim ng tao ay aanihin niya. What you see, what you reap. Ito yung very common sa ating lahat. So kung ang mga taong ito ay nanunuya, ayaw manampalataya, darating ang panahon, malalasap nila yung parusa sa kanila ng Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 34, kaniyaying tinutuya ang mga mapang-uyam na ngunit nagpapakita ng lingap sa mga mapagpakumbaba at inaapi. Ito'y nagpapakita na mayroong kaparusahan sa mga nang aapi. Subalit mayroong biyaya sa mga nagpapakumbaba. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 1, awit 1:1, mapalad ang hindi lumalakad na kasama ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa piling ng mga manunuya. Ayan. So, kaya nga lagi nating panawagan at paalala, manatili tayo sa Panginoong Diyos. Ano man ang gawin nila, ano man ang maranasang hirap at bigat, normal na yan sa mundo kasi sabi nga natin, wala tayo sa mundong ito Ito yung mundo na to, hindi ito yung mundo natin. Very incompatible na tayo dito. Dalawang bagay, tatandaan po natin, pagka tayo naging compatible or komportable sa mundo na ito, baka hindi tayo totoong mananampalataya. Normal lang na mahihirapan tayo sa mundo na to. Sabi ko nga sa inyo, minsan yung mga kapwa Kristiyano pa ang nagtatalo-talo at nag-aaway-away, nagdidibate. Ginagamit ng diablo at nagpapagamit naman ng iba. Ang normal na damdamin natin sa mundong ito, hindi tayo masaya. Hindi tayo payapa. Hindi tayo komportable. Nararanasan natin ang sakit, ang bigat, ang problema, lahat ng negatibong bagay. Yan po'y normal pag ikay tunay naman ng palataya. Bakit? Kasi ang mundong ito'y mundo ng kasalanan, mundo ng sakit, mundo ng pangangalunya, lahat na. Dahil tayo ay santo, dahil tayo ay banal, binago ng Diyos, anak ng Diyos, hindi tayo komportable sa ganoong kilos ng mundo. Saan tayo magiging komportable? Doon sa langit. O kaya kung gusto niyo na pumunta sa langit, sama-sama tayo, mag-pray tayo mamaya, nakuli na tayo ni Lord. Sino may gusto, pwede namang mag-comment. Ano po? Ayan. Ako po, ayoko pa kasi marami pa akong misyon, marami pa akong gagawin dito sa mundo. Ayan. Okay.
Again, ito po'y paalala, ang sitwasyon na ito ay paalala na mag-ingat laban sa saloobin ng pagmamataas at pangungutya. Minsan tayo mga Kristiyano, minsan yung nangungutya, tayo minsan din yung nagmamataas o nakakabahagi tayo sa ganoong gawain. Ingatan po natin. Kaya lagi tayong magkakaroon ng personal daily assessment sa ating buhay. Napaka-importante po noon. Ang Diyos ay hindi makakalimot sa atin at alam ng Diyos kung anong ating ginagawa, kung ano laman ng puso't isip natin. Hindi tayo makakapagsinungaling sa Kanya. Okay. Siyempre, ito po ay laman ng ating pagkatao at ang panawagan dito ng Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang mangyari, hindi tayo dapat na magpatinag. Kapit lang. Anuman ang problema, anumang kabigatan, meron tayong kapatid ngayon na talagang napakabigat ng sitwasyon na habang nakikita mo na parang ang hirap yung sitwasyon ni Sister Jimenez. Ranas ko yan eh. Parang unti-unti, iniintay mo na lang yung kapanahunan eh. Pero, again, panalangin natin sa Panginoon. Yan. Ano po? Mahirap, pero ang Diyos ang bahala. Okay, so sa pagtatapos, lagi po nating tatandaan, napakahalaga ng pagpapakumbaba, ng pagsuko sa lahat ng bagay. Pwedeng ikay nakagawa ng mali, magpakumbaba, humingi ng tawad, humingi ng paumanhin sa ginawan mo nakagawa ng pagkakamali. O kaya ay kung ikaw ang nagawa ng pagkakamali, dalawang bagay lang naman yan, pwede din namang magpatawad o kalimutan ng mga nagawang pagkakamali. Again, tayo po yung mga tao na hindi perpekto. Habang tayo nasa proseso ng pagbabago, yung progressive sanctification natin, along the way, nakakaranas talaga tayo ng mga hindrances, mga pagkakamali, pagkakasala. So, yan po'y normal sa ating buhay. At minsan natatalo tayo, bumabagsak. Pero hindi po ito dahilan na tayo lalayo na sa Panginoon. Manatili po tayo, anuman ang sitwasyon, kaya natin pinag-aaralan ng mga bagay na to, ipinapaalala ni Propeta Isaiah na ito ang mundo at ang mga kasamaan na ito sa mundo ay mararanasan natin. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na lalo tayong mahal ng Diyos kasi lalo niya tayong nililinis, nire-refine para sa dulo ay pino-forge, no? Panoorin nyo yung pelikulang The Forge. Talagang rinirefine tayo. Ililinis. At para sa dulo ay talagang perfectly crafted at qualified na talagang pwede nang makarating sa langit. At sa dulo nito, ang sasabihin ng Panginoon sa atin, welcome. Welcome home, my good and faithful servant. Ayan. Okay, so hanggang doon na po ang ating talakayan. Ngayon ay Sabado, so sa Monday po ulit tayo magtatalakay. Bukas ay meron tayong Reflection Sunday. Okay? So, tayo po ay magwawakas sa pamamagitan ng panalangin. Pag-pray natin ang sitwasyon ng Papa ni Jimenez, Jimmy Villanueva. May kapangalan dito sa ano. Yung kaibigan ko dito sa lugar na to, Jimmy Villanueva rin eh. Yan. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating napag-aralan, mag-chat lang po kayo. Okay? Sige po, magwakas po tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang sitwasyon ni Sister Jimenez, ang kanyang tatay na andoon sa medyo dulong stage ng cancer. Ikaw po, Panginoon, patuloy na gumawa sa buhay po nila. Si Jimmy Villanueva, Panginoon, kilala mo po siya kung anong kalooban mo at kaparaanan sa kanya, Panginoon. Sumuko na ang doktor, sumuko na ang medical, pero patuloy kaming lumalapit sa iyo. Mangyari ang kalooban mo sa buhay niya, Panginoon. At ito'y isang magandang patotoo kung ano man ang mangyayari sa kanya. Patnubayan mo po at lalong palakasin ang pamilya na ito, si Pastor Michael, Sister Jimenez, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang nanay. At tulungan mo po ang bawat isa sa amin na nakakaranas ng mga sakit, ng mga karamdaman. Ako rin, Panginoon, meron akong personal na karamdaman, physical, emotion at kung ano pa. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Salamat po sa gabing ito sa aming pag-aaral. Tulungan mo po kami na patuloy na makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Mapalago ang kaalaman na mayroon kami at patuloy kaming mamuhay ayon sa iyong liwanag, ayon sa iyong hawig.
kay aming mapaglingkuran at maparangalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Pastor Claude, Brother Edgar, Sister Jiminette, Sister Nanay Gertrudes, Pastor Nanding, Sir Jane and Brother Edwin, ang pamilya, siyempre si Pastor Michael. Yung hindi ko nabanggit, na nandito pa, salamat din po sa inyong lahat. At dito sa church, si Kuya Bob, si Ate Alma, si Princess, si Abby, si Sam, at siyempre si Ken. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.